Okay. Alexa, what day today? February 12th, 2025 was on a Wednesday. Thank you. Anytime. Literally. Grabe ang lamig kanina. Yakul pala Papa. Ay pa. Ano si Papa? Dakul pala mga mga harong na mga luma sa Pilipinas. Mga mansyon. Grabe. Igwang 300 years old. Na harong. Mga harong na luma. Oh. Pigpahiling. Oo, mga tinatawag na ano yan. So mga
ano ng mga heritage. Tapos si mga kang pamilyang natada, pinabakal. Kaya iba ng owner. Grabe. Dapat pigkip ninda, no? Oo, pinabakal iba na ang owner katong kuyan. Mga lumang harong. Pati sila og kang mga laog, pati mga pictures. Kabali. Sa nabakal na harong. Dapat kuyan, pamana ko ta sa mga aki, tapos sa kaapo, makuapo. Karang habo na ninda. Picture kang mga grandmother, grandfather. Kay ba? Sa kabakalang kang harong. Mga heavy duty pa rin mga harong panahon. Magagayo ng pakagibo. Mga iguang 16th century na harong. Lampas ng 300 years old. Grabe. O sige tabi, G. Gusto mong banana pancake, Achan? Iya, maligibo ako. Isakat ko na lang. Oh, nagbabaralik na baga si mga gamgam. Nagbabaralik na si mga gamgam. Itong mga saradit. Makaag naman ako dyan ng ano. Bahog kang ano yan, mga saradit na gamgam. May budget yan eh. Iyo, si mga bird foods. May budget. Sige tabi, J. Yan, nanood ako ng ano, yung mga lumang mga bahay. Ganda. Kaya lang, yung mga grandfather, ano, yung mga naiwan na mga pamilya, ibininta na. Dapat, pigkip nila. Kung anong laman ng bahay, kasama sa bilihan. Sayang. Sana, pinasa na lang sa mga great grandchildren. Kasi luma ng bahay. Kaya ganyan pala. Sa mga bagong generation, hindi na sila nagkakikip ng mga memory ng mga ninuno nila. Binibinta na. Dapat kinip yung bahay. Maswerte pa yung ano, yung mga caretaker, yung nakatira sa ano, lumang mga bahay. Nakatira sa magandang bahay, kahit luma na. Iba talaga mga bahay noon. Mga heavy duty talaga. Ganda. Maganda ang mga design. Kahit ang mga simbahan noon, mga luma na. Ay, big-built pa noong 16th century. Maganda talaga ang loob ng simbahan. Pero mga simbahan ngayon, iba na. Mga moderno. Mas gusto ko yung mga lumang simbahan. Nanonood kasi ako mga mga misa. Online mass, umaga. Pag may gagawin ako, ipopost ko muna. Tapos ipapatuloy ko. Ano yan? Yan ang routine ko. Nakikinig ako ng nanonood ako ng misa. Saka yung mga homily, mga aral. Galing din sa Bible.
Maganda yung talagang naniniwala ka sa Panginoon ang Jesucristo. Kasi hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Kung totoong may impyerno ay ayoko mapunta doon. Kaya, at nanonood ako ng yung pelikulang sa nangyari kay Jesus. Marami pa lang talaga yung galit sa kanya. Ayaw sa kanya. Kaya, ngayon, mainit sa labas. Kaya yung mga snow, nagtigas na. Nakatakot. Kaya kumalakad ka dyan sa matigas ng snow, magsuot ng yung sapatos na may spike. Para hindi mag-slide. Tapos ng aking yan. Kamote. Mamaya na naman. Ang lutuin ko mamaya. Ang inaano dito sa Canada, supper, dinner. Dito ang talaga, dinner. Pag breakfast at lunch, kanya-kanya. Kung anong gusto. Hindi tulad dyan sa Pilipinas, may breakfast na yan, naluto. Dito, kung ano lang kainin. Pero pag dinner na, yan maluto. Iba talaga dito eh. Meron siguro sa iba, meron naluto din. Pero sa iba talaga kami dito. Sanay na luto na lang ako pag dinner. Mga pa lang, mga alas 4, nag-umpisa na ako magluto. Yan. Ang grabing lamig kagabi. Pero hindi naman nag-snow. Yan, nagganon. Hello? Kain? Ang aking mga pets dito may budget. Mga, yung ng mga, yan. Kasi hindi ako pwede mag-alaga ng aso. Kasi, at pusa, may allergy ako. Kaya yun na lang mga mga crow. Tapos squirrel. Yan. Mahilig sila sa peanuts. May budget sila. Yan. May kapag kami nalabas. O si Alec, nagsabi ako sa kanya na magbili ng pagkain ng mga squirrel at ibon. Yan. Miss ko yung mga ibon ko doon sa lumang bahay. Yung mga squirrel. Tapos meron ako doon pigeon. Yan. Pabuti nga may na-video ko yung iba. Sayang. Kakamiss yun. Naiyak pati ako nang umalis kami doon. Naiyak ako at naalala ko yung na-miss ko yung mga ibon. Kaya yung mga crow at squirrel. Yan.